Ciao! Kumusta kayong lahat guys? Ngayon guys, mayroon akong i-share na importante. Halimbawa, finish contract ka na. Tapos, gusto mo nang umuwi sa Pilipinas. Tapos, sasabihin naman ng broker mo na antay ka lang mo ng kapalit or para may mag-training, i-training mo siya yung kapalit sa'yo. Tapos guys, nakapirma ka na ng release paper o kaya gusto mong lumipat sa employer mo, ganun, ibang employer, ganun. Pwede pa bang, halimbawa, nagbago yung isip mo na, siguro hindi na lang ako uuwi or siguro hindi mo na ako lilipat, yung mga ganun. Kasi bibigyan ka pa naman na broker na mag-isip-isip ko muna, baka magbago yung isip mo, yung ganun. Tapos minsan yung mga desisyon natin ora-orada, minsan yung mga desisyon natin may mga mali, di ba? Tapos ayaw mong pumigil, hindi, lilipat talaga ako, uwi talaga ako, di mga ganun, di ba? Minsan may mga ganun tayo. Tapos ngayon nakapirma ka na, mirma ka ng lilipat ka na or uwi ka ng Pilipinas. Tapos biglang nagbago yung isip mo, diba? Kasi sabihin, sige, mag-isip ka muna, nakapirma ka na, tapos nagbago na yung isip mo, tapos sabihin mo na hindi na lang ako uwi or hindi na lang ako lilipat. Pwede pa bang bawiin yung napirmahan ko? Oo, pwede mong bawiin. Na nagpimirma ka na, tapos gusto mo pa mag-stay sa employer mo, pwede pang bawiin. Punta ka dun sa labor. Ito yung mga nila, yung nasa screen, diyan ka tatawag kung wala kang broker. Kung direct hire ka, kung direct hire ka guys, ikaw mismo pupunta dun sa labor or tatawag ka. Tapos yan yung mga nasa screen, yan yung hotline na tatawagan mo sa labor na nagbago yung isip mo, hindi ka na lang uuwi, hindi ka na lang lilipat, na mga ganon. Kung mayroon ka namang broker, yung broker mo ang gagawa niyan, pipirma ka lang. Kaya ngayon ang advantage and disadvantage ng may broker o walang broker. Kasi may broker ka, sila lang gagawa para sa iyo. Kung wala kang broker, ikaw gagawa or yung amo mo. Kasi nga wala kang broker, hindi ka nang babayad ng broker. Ako kasi kaya gusto ko tulungan may broker kasi nakakapagod din naman magbiyahe, pupunta ka doon, balik ka naman, diba? Nakakadisturbo pa no yung may alaga ka, tapos yung amo mo, karamihan talaga mga busy yan sila. Kaya gusto ko talaga may broker para lahat na lang sila yung gagawa, diba? Nagbabayad naman talaga sa may broker. Okay guys, yan ha, pwedeng magbago, pwedeng bawiin yung nakapirma ka na release paper na ayaw mo nang umuwi or ayaw mo nang lumipat sa iba mong employer. Diba guys? Kung halimbawa, nag-offer naman yung amo mo, mukha tayong pera. Nag-offer naman yung amo mo na malaki. Ako kasi hindi ako mahilig, katulad nito, na-renew ako, pero hindi ako nag-demand na, taasan mo ako, hindi. Ayaw kong ganun. Sinabi ko sa broker ko na okay lang ako na hindi ako taasan, basta mabait sila. Tapos kami lang naman ni Lula dito, okay na ako. Pero ayaw ko kasi mag-demand. Hindi ako mahilig na demanding. Kung sila bigay sila ng taasan ka, di thank you. Kung hindi, okay lang din. Nasa kanila naman yun. Pero kung tinasa naman ako, dinagdagan naman nila ako, okay lang sa akin, di ba? Ako hindi ko ugali na gano'n, na mag-demand na kailangan taasan ako kasi mag-renew. Ayaw kung gano'n. Mamaya hindi ka i-renew, tapos magpalipat ka, pangit na adjust na naman, diba? Kaya okay lang sa akin. Okay guys, sana may natutunan sa mga sinabi ko. Pwedeng bawiin at pupunta sa labor, tatawagan mo yung labor, pupunta ka sa labor office, diba? Okay guys, salamat sa mga suporta nyo at
sa mga nanood sa mga videos ko. Thank you so much. Sana nagbigay ng linaw sa mga kagaya nating mga caretaker dito sa Taiwan. Okay guys, bye. Chai Chin.